Hey, what's up? Makpin Motovlog here. So, ayun. Sa mga nagtatanong about dito sa mga kinabit natin na mag-setup sa ating YTX. So, share lang natin yung idea kung paano natin ito kinabit. So, disclaimer, hindi ko ito ginawa para gayahin. Idea lang. So, ito. Yan yung build ng aking motor ngayon na YTX. So, exclusive kay YTX users. So pwede rin naman siya sa iba, kaso YTX ang motor natin. So ayan. So bilisan na lang natin. So start na lang natin dito sa front muna. So ayan, makikita nyo. So stock ano pa rin siya, stock na front fork yan. So ito lang, diskarte dito pag ang hinabit nyo is for sniper nga. Etong side na to, ito. Kasi ito nasa kabilang side, nasa kaliwa kapag naka brake drum pa. So pagka ganito, nandito kasi ang disc niya sa kanan. So kailangan mo siyang ibaliktad. So dito mo siya sa kanan lalagay. Yan. So dito naglagay ako ng para kapitan ng disc brake. So ito, nagawa ko ng flat bar. So yan, so nagtabas din ako ng konti. Then ito ang disc brake nya. So nakakabit siya dito. So ito idea lang, winelding ko lang siya dito para sumakto lang. Yan. So papalta ko pa rin to kasi medyo hindi maganda. Ay kalawang pa. So sariling build nga to, sariling idea. So depending na lang sa inyo kung paano nyo gagawin. So ayun, sa mga spacer nya yan. So hindi ko na lang alam yung mga sukat. So kayo na lang bahala din dumiskarte, kayo na lang magsukat, or sa mga saan gagawa sila na lang pagsukatin nyo, basta maging sentro lang siya dyan. Yan. So yan, so sa ano nya, sa bearing pala. So iba kasi ang sukat ng bearing ng pang sniper sa ano natin ng ehe sa unahan. So lagay ko na lang sa comment yung ano, na-order siya sa Shopee or Lazada, yung sukat ng bearing para dyan. Special bearing siya para pumasok yung ehe nya doon sa loob ng butas ng bearing. So magkabila yun. So dyan naman, so dito nakakabit yung kanyang lever. Yan. So order din lang ako sa Lazada ng ganitong klaseng ano ba to, brake lever. Yan, brake pump. So ayan. Then dito naman tayo sa hulihan. So simulan natin sa swing arm. So swing arm ko is pang Yamaha SC. So ito siya, Yamaha SC. So dito muna tayo sa kanyang axle. Yan, sa gitna. So yung stock natin na swing arm is mas makipot siya compare dito kay Yamaha SC na swing arm. So kailangan natin maglagay ng mga spacers dyan magkabila, dun sa kabila tsaka dito. So hindi ko na rin ma-identify kung anong sukat yung nilagay ko dyan. So basta yan lang ang idea. So pag i-install nyo siya, tanggal nyo muna lahat. Then dito nyo na lang gawing basihan yung sentro nito, dito sa gitna nito. Sisilipin nyo sa hulihan kung center. Then tsaka nyo kukunin yung space na kailangan dito. So kailangan nagamitin nyo ring 5-watt axle is pang SA din, kasi maigsi yung ating 5-watt axle na pang YTX. So yun lang. Then dito naman sa brake pump, yan. So ito ang diskarte ko, nagawa din ako, fabricate din ako ng ganitong klaseng flat bar na connected dito yung dalawang tornilyo sa brake master. Then naglagay ako ng support dito sa ilalim yan. Kung nakikita yan, nag-welding na lang ako dun para may tornilyo, kasi kung dito lang siya gagalaw siya pagka iprineno nyo. So isa pang diskarte dito, etong
pivot axle natin tsaka yung butas nitong flat bar, gagayat kayo ng kapirasong ano ba, yung sasakto lang sa butas nito ng pivot axle. Hindi mo siya rektang itutornilyo tapos higpitan mo, kasi pagka tinornilyo mo siya at hinigpitan, hindi na siya magkakaroon ng play. Sasama siya sa play nitong swing arm. So kailangan may play siya. So sa loob nitong flat bar, may parang bilog na kasing kapal din ito, para mag play siya. Parang bushing na kasing kapal nito. Tapos kailangan hindi siya may higpitan kasama nitong nut. So yun. So kayo na lang bahala kung gusto kayo magpapagawa. Basta ito lang yung aking idea, sariling build. So ayan. So ito kinat na din lang, tapos nag bend, tinapat na lang dito. So ayan, friend. So then dito naman tayo sa ano, yan, sa disc. So umpisa natin sa disc. So pang sniper, una't huli pang sniper na disc caliper. So ang diskarte dito is sa mga bushing, yan, stock na pang sniper dito sa loob. Sa labas, kayo na lang sumukat kung anong klaseng bushing at anong sukat. Then yung sa holder nya, the stopper nya, ayan, eto. So diskarte ko dyan kasi HSA wala siyang stopper na kagaya ng pang sniper. Wala siyang stopper doon, yung tornilyo. So itong ginawa kong diskarte, yan. So pang ano to, pang chain roller, yan. So search na sa Shopee, mura lang naman yan. So doon ko nilagay yung tornilyo, ayan. May tornilyo kasi ito, may thread dyan sa loob itong roller na to sa kabilang side. So yun na nag-support sa kanya. So ayun. So pang sniper ano din ang ginamit ko dito, pivot axle, pang sniper din. So ayan. Then sa kabila, flange hub. So flange hub pang SA, meron din naman sa Shopee niyan pang SA, or kung makakabili ka sa marketplace mas better para original. So ayan. The sprocket pang SA o sniper, pwede na rin yan. So ayan, yun. So kung may iba pang nakaligtaan, comment lang kayo diyan para ma-discuss natin. Yeah. Alright. So yun lang guys, kung may nakaligtaan ako, comment down na lang kayo ano pa yung mga gusto nyo itanong. So for now, kung sa cost o kung magkano inabot yung build na to sa mag setup lang, or baka inabot ako ng mga nasa 13 to 15k, pero depending pa rin yun, kasi kung kayong order ng parts sa Shopee or sa marketplace, depending pa rin yan. Kasi sa akin, order ako Shopee, and may mga order din ako ng sa marketplace, mga second hand parts. So idea lang, share na lang din kung magustuhan man yung build. So ayan. So overall goods naman siya sa performance. Bumigat siya ng konti pero hindi naman ganong kabigatan. So gamit kong chain set, combination is 1540. Yan, tama lang siya for ano, dulo and sa arangkada. Napapatakbo ko pa rin naman siya ng 105-110 pag walang ano box. Medyo mabigat yung box natin eh. So ayan. So sa ano pala, dagdag ko lang, sa calipers much better na ang bilhin is original parts ng caliper ng sniper or second hand sa marketplace. Pero okay din naman, replacement okay lang din yan. So ayun lang, thank you, share na lang.